Hi guys, welcome back po sa aking account, sa aking Facebook pala. It's been a few days guys na hindi po tayo nakapag-live or nakapaggawa ng video kasi nagkaroon po ako ng konting minor accident sa aking mata. So hanggang ngayon guys, yung mata ko po is hindi po sila pantay. Yung isa malaki, yung isa maliit po. So 2 days, nangyari po siya noong Friday sa work. Hindi ko po talaga ma-open yung mata ko, masakit po siya, tsaka nagluluha po siya palagi, tsaka hindi po siya talaga ma-open kasi masakit. Hanggang Saturday, ganun din, Saturday, hindi din siya ma-open. So, this is my 5th day guys, my 5th day ng injury ng mata ko guys. Pero, good thing today, at saka yesterday, medyo na-open ko na siya, kaso lang, hindi pa rin ako makakakita ng glary. Kaya yung guys, naka-close po siya. Kino-close ko po siya kasi masakit pa rin po. Hindi siya masakit. So, hindi pa siya totally recovered. Maybe mga 85% pa po siya. So, sana magaling na siya. And then, double trouble po tayo guys kasi yung mata natin nagka-injury. Tapos parang nagkaroon ako ng ng pasma sa katawan at saka pasma sa pagkain guys. So parang hindi talaga maganda yung hindi maganda yung yung pangangatawan ko, like parang may sakit talaga ako guys, yung napasma talaga ako sa kusog. Kasi sa trabaho namin guys, non-stop kasi, like nag-work ka ng 7 hours, 15 minutes lang yung break mo. Tapos may choice naman kami guys na mag-break ng more than 15 minutes. Kaso lang yung ibang mga kasamahan ko kasi 15 minutes lang talaga yung break nila. Tapos non-stop na yun. 7 hours kang non-stop na work ng katawan mo. Tapos walang yung pagkain mo, hindi pa tama yung pagkain mo, like hindi ka nakakain ng maayos kasi naman kasi guys, dito sa Australia guys, ikaw lang talaga ang wala kang katulong, ikaw lang talaga gumagawa lahat. So pagkagising ko ng umaga, nagpe-prepare na ako ng pagkain ni Peter, panang school ni Peter. Piniprepare ko na, tapos naprepare pa ako sa sarili ko kasi papasok sa trabaho. Tapos wala ka talagang matulong, wala ka talagang ibang tutulong sa iyo guys dito sa Australia. So hindi ka makapag-prepare ng baon mo sa work. So yung nababaon mo yung mga protein bars lang, yung mga bread lang, which hindi enough makasurvive ka ng 7 hours na work, no? So kailangan mo talaga so kaya siguro ako nagkapasma kasi wala akong enough na food sa work. Hindi ako nakapagbaon ng kanin, ganun, kasi walang ulam, walang luto, kasi sinusure ko lang talaga guys na magkaroon ng baon si Peter sa school. So yun po ang nangyari guys, nagkaroon pa ako ng eye injury, nagkaroon pa ako ng sakit, nagkapasma pa ako sa kusog kasi non-stop na work yung sa amin, no? Kasi picker ako guys, picker ako na sa farm, mushroom picker po ako guys. Hindi fruits yung sa amin, pero yung pinipick po namin ay mushroom. Tapos yung boxes namin na finifill up namin is yung timbang niya is 4.5 kilos. So kapag kami sa isang room, kapag pick kami ng 100 boxes, so ibig sabihin ilan yun? Ilang kilos yun? Mga 400 kilos. No, something. Tapos yung 400 kilos, mo yun? Ikakarga mo yun sa van. Pagkatapos ikarga sa van, i-unload mo naman yun dadalhin sa cool room. So, kakargahin mo rin yun, 400 kilos papunta sa cool room. So, parang yung katawan ko talaga guys, parang wala talaga akong energy talaga. Yung burnout talaga yung katawan ko. Exhausted talaga ako. So, hindi talaga ako makapagtrabaho guys ng maayos. So, today wala akong pasok guys. Nung Sunday din, nag-absent din ako kasi hindi ko talaga kaya yung mata ko. Tapos parang nilalagnat ako. Tapos yung katawan ko hindi talaga, my God, parang mamamatay ako. Feeling ko talaga na parang end of the na talaga.
Tapos pag umiinom naman ako ng Panadol, heartburn ako ba? So wala talagang magawa. Tapos kailangan mo pang kumilos kasi walang tutulong sa iyo. Mag-alaga kay Peter. Sa kanyang mga pagkain, lunch at saka yung snacks niya. Kasi kinakount ko kasi yung mga carbs niya guys na kinakain. So, kailangan ko talagang kumilos kahit na masakit yung katawan mo, masakit yung ulo mo, masakit yung mata mo. So, minsan guys, nilalagyan ko lang siya ng yung cotton buds at saka yung tissue paper para hindi siya bito yung mata ko. So, yun po guys. Andito po ako ngayon sa table ko. So, i-flex ko lang po konti yung table natin guys kasi wala po tayo magawa. Tapos na po ako maglaba. Nakapag po ako ng 2 load of washing guys. So, ganyan po dito guys. Kahit may sakit ka, kailangan mo talagang kumilos kasi walang ibang gagawa sa mga gawain mo guys. Tsaka feeling mo pa yung pag may kunting sahod ka, wala ka pang nakikita sa sahod mo. Lahat na pupunta sa Pilipinas guys. So, wala kang parang din siya, para din akong na-depress. Nagkaroon din ako ng depression. Lahat na na-feel ko kasi na-depress din kasi ako kasi nung nagkasahod ako last week, walang natira sa akin. Wala akong gusto kong bumili ng something kasi hindi ko mabili kasi wala ang natira sa akin, di ba? Para na-depress din ako ng konti. Oh my God, masakit ang ulo ko. Kaya today guys, andito po guys, ayan, yung laptop ko po. Nag-print ako while ago. Ito, nag-print ako ng aking dream na magkaroon ng collection ng store. Pero parang hindi siya, I don't know guys, kasi walang taong tutulong sa akin eh. Hindi naman pwede ako lang mag-isa. Kung may naman tayo, may utusan naman tayo, hindi naman magawa yung gusto nating gawin. So, gumawa po ako guys ng motivation guys. Kasi parang nawala talaga akong motivation today. This week, wala akong motivation. Parang, naman yung, dumating na naman yung depression ko. Yung depression ko guys, nag-start noong nag-diagnose si Peter ng kanyang autism at saka yung kanyang type 1 diabetes guys. Nagkaroon ako ng depression. Pero, hindi ako ng doctor guys. Parang lang. Yung motivation, depression kasi parang wala kang ganang gumawa. Wala kang gana sa lahat-lahat. Wala kang ganang gumising, wala kang ganang gumawa ng something or lumabas, or wala kang ganang pumasok sa trabaho. Yung ganyan ba? Kasi nagugugol ako kung ano ibig sabihin ng depression. So today, gumawa ako ng aking daily motivation guys. Kasi parang wala talaga akong, parang ayaw kong gusto kong i-fight. Gusto kong i-fight yung aking depression. Kaya gumawa ako ng motivation. So, ito yung aking daily motivation na pinirent ko. Sabi dito, never give up. Today is hard and tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be sunshine. Nagagawin ko ng flowers para may may design. So, yan po ang ating motivation guys. At sana ma-motivated po tayo guys na gumawa ng something today. Kasi malala talaga ang depression kung may depression ka guys. Kung hindi mo siya i-fight, malala talaga. So ito po yung i-flex po natin yung laman ng aking office table guys. Yan po yung ating mga books. So meron po tayong books dito ng ating paluwagan. So nag-join po ako ng paluwagan dito sa Australia guys. Yan po. So yan po ang ating paluwagan. Makukuha po natin yan ng April. Yung mga books ko nung nag-business pa ako ng frozen goods, hindi ko po siya tinapon, nilagay ko lang dyan. So ito po yung ating mga pencils. Ito yung artwork na hindi ko pa rin natapos. Ito po siya guys. Hindi ko pa rin siya natapos kasi nga nawala ng gana sa buhay. Ito po yung ating, nabili ko po ito sa Opshop. Dragon po siya, Vietnamese dragon. Binili ko po siya guys kasi today, this year is Year of the Dragon po daw, sabi nila. And ito yung ating ibang mga echibureche, yung mga sharpener na ginagamit namin sa farm kasi you have to put a mark on your box. Pangalan mo at saka pizza at saka room.
At saka ito na po yung laptop natin guys. Pag naboboard ako guys, pag nagkaroon ako ng dull moment, nanonood ako ng mga business videos. Or minsan yung mga videos lang na nakapag sa iyo. At saka ito yung ating mga yan yung aking jewelry na ang laman ay relo lang at saka yung bracelet na binigay ng aking mother-in-law. Yan ay isang Christmas box. Binigay ng aking mother-in-law na isang tea. Yan, hindi ko alam kung saan yan nakuha but it's a clock. Elephant clock. Ito galing ito sa aking mother-in-law. Iyan yung ating coin bank. Coin bank din natin yan. Tsaka dito mga cards lang. Mga used cards at saka mga hindi pa nagagamit na Christmas cards. Yan po yung ating nasirang eyeglasses. Dapat itapon ko na pala yan. Ito pala yung hinahanap ko na glossy. Hindi ko mahanap. So, this side po guys, dito po nakalagay ang mga diabetes stuff ni Peter. Like yung mga needle niya, yung mga AccuCheck niya, lancelets, lancelets niya. Yan po nakalagay. Dito nakalagay yung mga record book niya ng kanyang diabetes. Ito po, record book. At saka may extra pen po kami sa kanyang insulin. Ito ay, ito? Basta lahat ito ay kanyang mga, ito para ito sa kanyang ketones. Kapag mataas na talaga ang sugar niya, takas may sakit siya, kinukuha namin siya ng ketones. So, yun din mga boxes na yun ay mga needles din sa kanyang insulin. At saka itong ating printer. Meron po tayong printer guys dito. Yung ating glue. Yun po ang laman po ng aking office table at saka mga notebook. Meron tayong maliit na bin dyan. Yan, mga paper. Mga lang, kinikip ko lang. Dito po yung ating mga extra notebooks din. Mga paperwork. Yan, mga paperwork din dyan. Yan po. So, yan na po ang laman po ng ating office table. Ganyan lang po siya kaliit. Pero okay na po siya. So, yan po guys. Thank you po guys sa mga sumusuporta sa akin. Kahit konti lang. Pero andyan pa rin po kayo na sumuporta. Maraming salamat po. Sana po ay pagpatuloy nyo ang pagsuporta sa amin. Lalo na kay Peter. At sana po ipag-pray nyo po na gumaling na po ako. Maraming salamat po. Bye!